It's not the having, but the enjoyment of what one has that counts. Baliwala naman kung napakarami mong mga ari-arian, hindi mo naman na-enjoy. Baliwala kung ang dami mo naipundar, ang dami mong naipon, pagkatapos hindi ka naman nabigyan ng pagkakataon na lasapin ang saya, ang sarap, ang kasiyahan na ibinibigay ng mga bagay na yan. So not all who possess enjoy the possession. And it is one irony of life. So many people work so hard to put up many houses that they never get to live in. Many people work so hard to have many vehicles that they never get to ride and use because of many reasons. One of them, the law of physics, that a man could be only one place at one time. So hindi mo naman na-enjoy ang marami. Marami kang binibili mga damit, pero gaano karaming porsyento sa binibili mong damit ang talagang naiisipan mong gamitin at gusto mong isuot. Kuminsan, pag naisuot mo minsan nung isa, hindi ka nasarapan, nakatihan ka o nahirapan, hindi mo na halos gamitin uli. Pero ayaw mo namang ipamigay, ayaw mo namang alisin sa cabinet mo, pampasikip sa iyong buhay. How much percent of the pairs of shoes people have, especially to those who have many pairs of shoes, do they really get to use often? So sabi, ang dami-dami ng taong pinagsisikapan, pinupundar, pero hindi naman niya ito na-enjoy. And what is the lesson that Solomon is trying to teach us? Enjoy what you have. Basta gamit ang gamit, sulit. Pero kung hindi nagagamit, baliwala. Bibili ng pagkaganda-gandang sofa, tatakpan ng plastic, at nakaupo sila lahat sa mga bangko, nakaupo sa tabo, sa lata, sa lalagyan ng floor wax, no? Dahil ayaw gamitin ang sofa. Meron ang ganda-gandang kusina, tapos nandun sa dirty kitchen gumagawa. Ano, sasambahin mo, sabi, good morning kusina, ayaw kitang galawin, no? Gagawa ng mga magagandang mga ilaw, tapos ayaw pasindihan. Bakit pa? No? So, kailangan ang tao nagpapasalamat sa Diyos. At isang paraan ng pagpapasalamat is to enjoy what God gives us.